Nag-check-in pala sila ng therapist at Jaco lang extra service. Na hanggang dun lang daw at walang nangyari. Umuhod siya sa harap ko at humingi ng tawad. Hindi ako pangit at hindi rin ako bobo. Pero pagdating sa pag-ibig, natatanga ako. I am 23 years old. I got married just 1 month ago with the man na wala pang 1 taon kong nakilala. We got married because I got pregnant. 7 months preggy ako right now. I met him January this year through social media at nagwo-work ako sa Manila as BPO. Just a short background about me and sa past relationship ko. I graduated college and passed the civil service exam, professional level. And napol ko entrance exam kasi gusto kong magpolice. I also joined sa mga beauty pageant during my teenage years and won a lot of crowns. Di ako pangit at hindi rin ako bobo pero pagdating sa pag-ibig natatanga ako. Galing ako sa 4 years relationship pero multiple cheating. Hanggang sa napagod ako at nakipaghiwalay. Second is the man na akala ko siya na talaga. Sa siyang uniform personnel. Pero nalaman ko rin na may GF na pala siya at on training lang. Klase sa teacher. 1 year din kami pero parang wala siyang plano para sa amin. Kaya't napagod ako at nakipaghiwalay rin at higit sa lahat inalaman ko na siya pala ay Becky. So eto na nga, kinasal ako sa lalaking mag-iisang taon ko palang nakilala. Umuwi ako ng probinsya at nag-decide kaming mag-live kasi malapit ang bahay nila sa working place ko na bago. By the way, he's already on his 30s. May stable na work sa government. So eager to have a child and a family at nabigay ko naman sa kanya yon. Aaminin ko ang majority ng expenses sa kasal ay sa kanya sapagkat wala pa akong ipon. At alam niya yon at okay lang daw yon sa kanya. Kinasal kami sa simbahan at sa harap ng Diyos. Sabi niya wala na siyang oras para makipaglokohan pero ang ending nagloko pa rin. Nag-decide ako na i-check yung phone niya. December 30 ay dun ko nabasa ang convo nila ng therapist ko with extra service. October yon habang nagpaplano kami para sa kasal. At dahil maselan ako ay nag-stop ako mag-work ng 3 months. At araw-araw ko lang siyang inaantay na makauwi from work. Sa convo na yun inalaman ko na nag-check-in pala sila ng therapist para sa massage ko At Jaco lang extra service. Nasabi niya wala raw nangyari hanggang dun lang daw talaga. Nabasa ko rin sa convo na last Saturday, December 27 nagpa-Manila siya para ihatid ang pinsan niya sa airport. Inaya niya ulit yung babae para magpamassage ko pero hindi na natuloy kasi nga walang pamasahe si babae. At kanina lang ay kino-confront ko siya at nanginginig ako at umiiyak. Umuhod siya sa harap ko at humihingi ng tawad pero ayoko na. Sobrang sakit para sa akin ang nangyari. Uwing nabuntis ako at babae pang magiging anak namin. Ayaw daw niya na maghiwalay kami at nagsisi daw siya sa ginawa niya at hindi na yun mauulit. Papaano ako maniniwala, Mami Len? Alam kong nagkamali ako at baka habang buhay kong pagsisihan na hindi ko nabigyan ng kompletong pamilya ang anak ko. Sa ngayon para akong mababaliw kakaisip kung dapat ko pa bang pagbigyan siya. Na after all ng cheating na naranasan ko, ito yung pinakamasakit sa lahat. Pa-real talk naman ako, Mami Len. Letter sender, Janine. Wala ka kasing kadala-dala. Imbes na maging lesson learned sa'yo yung mga nangyari, sa huli, sunggab ka pa rin. Di ka nadadala, puro puso at puso pa rin. Na bakit ang hilig nyong ilaban yung maling tao? Na yung nilalaban nyo, sinasaktan lang naman kayo. Sa bagay, aminado ka naman na hindi ka bobo pero aminadong tanga. Yung nagpaplano pa lang ng kasalin ng bababae na. At 1 buwan pa lang kayong kasal ngayon, nakailang beses na. Ano naman yan, te? Sayang naman yung pinadede sa'yo ng nanay mo. Pinalaki ka ng maayos tapos lalaki lang yung sisira sa'yo. Na pwede namang kasuhan, hindi yung laging aping-ape, try nyo rin kasing gamitin yung rights nyo. At imbes na maging kalalakasan ng anak, magiging dahilan nyo pa ng kahinaan sa lalaki. Ano ba naman yan? Yung utak nyo ba drawing lang? O sige, pagbigyan mo ulit, maging bulag-bulagan ka para magkaroon ng ama yung anak. Na puro kayo kompletong pamilya, tang ina, ginagago ka nga.